Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi MJ Makaindig, Lodi Yepskay Anor, Lodi Gilbert Baginawon, Lodi Ken TV Aldesco, Lodi Shijan Tigbaaw, Lodi Best Tips, Lodi Ian Tomatorgo, Lodi Sherwan Pepito, Lodi Ariel God Ali. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-46 na kabanata, sa pagpaptuloy. Makikita ang manor na ito na nakatayo ng Maringal sa gitna ng malawak na lupain. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na noong nakaraan, may damdamin si Galzariang para kay Ban Zuking. Ngunit dahil sa kanyang personalidad, pinili niyang manatiling nakamasid na lamang, kaya walang lubos na pag-usad sa kanilang relasyon. Ngunit malinaw na nagkaroon sila ng palitan ng damdamin. Ngayon, bilang pinakamahusay na tagapagbalita, alam ni Zuking na si Galzariang ay nasa panganib dahil sa espadang Azure Wisdom King. At ang impormasyong ito ang maaaring iligtas siya. Sinabi pa niya sa isip na kaya ilalabas ni Ban Zuking ang impormasyong ito kay Sima Tian. At pagkatapos, sinabi ng ating bida sa kanya na magkano mo ito bibilhin. Sumagot sa kanya si Ban Zuking na bibilhin ko ito ng 10,000 taels. Humirit ang ating bida na sinabi na 15,000 taels. Sinabi naman sa kanya ni Ban Zuking ang impormasyong ito ay nagkakahalaga ng 10,000 taels. Pumikit siya at sinabi na sige, ibebenta ko ito sa halagang 10,000 taels. At sinabi sa kanya ni Ban Zuking na salamat sa pagtangkilik. Napatignan siya sa gilid, habang ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha ay hindi maipaliwanag kung saya ba yun o lihim na pag-aalala. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa Miriam Alliance. Tinagayan nito si Ban Zuking habang sinasabi na maraming salamat sa pagtanggap sa paanyayang ito. Ngumiti si AAT, sinabi na syempre dapat akong pumunta at bumati. Tumawa si Sima Tian at sinabi niya na mas maganda ang pakiramdam ko kapag ganyan ang tingin mo rito. Palihim na tumingin sa kani si Ban Zuking at sinabi sa isip na ang taong ito ang may hawak ng lahat ng uri ng maruming trabaho ng Heavenly Blade Sect noon. Dagdag pa niya habang makikita sila sa isang mahabang lamesa na may pagkain na hindi siya nababagay sa mahalagang posisyon bilang General Advisor ng Miriam Alliance, at wala rin siyang kakayahang gawin yun. Uminom si Ban Zuking ng alak at sinabi pa sa isip na isa siyang taong mas malapit sa pagiging mapanlinlang na politiko kaysa sa isang tagapayo. Bigla naman na napalaki siya ng mata nang marinig ang boses na sinasabi na tinawag mo ba ako? Mabilis na napalingon sa likuran si Ban Zuking, ang mga matay kumislap sa pagbabantay. Si Galzariang pala ang dumating, hawak ang isang scroll sa kanyang kamay. Tahimik siyang nakatayo, at ilang sandali pa, nagulat siya nang makita si Ban Zuking. Bahagya siyang natigilan, at tahimik na napatingin. Ang mga matay puno ng pagtataka at hindi inaasahang pagkabigla. Sinabi naman sa kanya ni Sima Tian, kumusta ang dokumentong sinabi ko sa iyo? Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bigat, tila may inaasahang sagot. Samantala, si Ban Zuking ay tahimik na napatungo ang ulo, walang imik. Dahan-daang naglakad si Galzariang sa likuran ni Ban Zuking, ang bawat hakbang ay tahimik ngunit may bigat. Nanatiling walang imik si Ban Zuking. Iniabot niya ang dokumento habang magalang na sinabi, narito na po, tinanggap naman ito ni Sima Tian, sabay tawa at wika, salamat. Sa tabi nila, makikita si Ban Zuking na nanatiling tahimik. Nakangiting sinabi pa sa kanya ni Sam Tian na dahil narito ka na rin lang, uminom ka muna bago ka umalis. Sumagot ito sa kanya na salamat sa alok mo, pero nagtatrabaho pa ako. Kung gayon, mauuna na po ako. Na makikita sa gilid niya si Ban Zuking nakababa ang ulo ng tahimik. Tahimik siyang naglakad sa likuran ni Ban Zuking, ang mga hakbang ay halos hindi marinig. Makikita ang kanilang mga mata na tila tahimik na nagpapakiramdaman, walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Sinabi pa sa kanya ni Sama Tian na ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. At ilang sandali pa, palihim na sinulya pa ni Ban Zuking si Galzariang, tahimik, maingat, at walang bahid ng emosyon. At bigla niyang naalala ang mga panahong masaya pa silang magkasama, ang mga sandaling walang tensyon, walang pag-iingat, at walang distansyang namamagitan sa kanila. Sa kanyang alaala, malinaw ang mga ngiti,
ang mga tahimik na usapan, at ang pakiramdam ng pagtitiwala na minsang naging totoo. Bigla namang sinabi ni Samatian na isa siyang talagang may kakayahang tao. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Ban Zuking. At sumagot siya habang iinom sa tasa na maraming tao ang may kakayahan sa Jianghu. Pero ang mga taong yun ay hindi naman kinakailangan sa panahong ito. Nakatingin naman sa kanya si Samatian na napaliit ng mata na sinabi niya sa isip na tama yan. Ito ang lasa ng kapangyarihan. Sinabi pa sa kanya ni Ban Zuking na, para ipagdiwang ang ating pagkikita ngayon, may dala akong regalo para sa iyo, Sir Advisor. Inabot niya ang papel na nagmula sa tingbida na napatingin si Samatian dito habang napasabing nagtataka na isang regalo. Sumagot siya na ito ay bagong impormasyon na nakuha namin kamakailan. Tahimik naman itong binasa ng seryoso ni Samatian, nakatuon sa bawat detalye ng papel. At ilang sandali pa, makikita ang mukha ni Samatian na nagulat sa nilalaman ng papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya, at ang seryosong ekspresyon ay pansamantalang napalitan ng pagkabigla. Sa katahimikan, tinanong niya si Ban Zuking na ito ba? Ito ba talaga ang sulat na iniwan ng dating pinuno ng alyansa? Nakababa ang ulo ni Ban Zuking at sumagot na opo. Nakumpirma na namin ang pagiging tunay nito. Habang nakatingin pa din ito sa papel, muling sinabi ni Samatian na paano mo ito nakuha. Sumagot sa kanya ito na gaya ng alam mo, ang impormasyon sa Jianghu ay natural na dumadaloy. Gaya ng mga batas ng kalikasan. Ngumiti ito at sinabi pa na dumating ito ng kusa, gaya ng kung paano walang magtatanong kung paano dumating ang tag-init. Tumingin ng matalim sa kanya si Samatian at sinabi na kahangalan para sa akin na magtanong sa isang intelligence agency tungkol sa kanilang source. Tumayo ito at sinabi na pasensya na, pero mukhang kailangan ko na ring umuna. Tahimik na umalis si Samatian, ang mukha niya ay seryoso, nakatuon sa bigat ng natuklasang impormasyon sa papel. Tahimik naman na uminom ng alak si Ban Zuking, ang bawat galaw ay mahinahon at kontrolado, hawak ang baso ng dahan-dahan habang ang mga labi ay nakangiti ng bahagya. At mula naman sa bahay na ito, sinabi nito sa harapan ni Samatian na base sa aming pagsusuri, ang sulat kamay ay tiyak na pagmamay-ari ng dating pinuno ng alyansa. Sumagot sa kanya ito at sinabi na sigurado ka ba? May posibilidad ba ng pamemeke? Muling sinabi nito na wala po, sir. Ayon sa forensic specialist, tila isinulat ito ilang buwan bago pumanaw ang dating pinuno ng alyansa. Nakatingin ito sa sulat na sinabi pa sa kanya ng taga-suri na kinonsulta rin namin ang mga matatandang master ng Council of Elders tungkol sa bahaging bumabanggit sa martial arts, at sinabi nilang mukhang isinulat nga ito ng pinuno. Nakalapat ang kamay nito sa sulat na sinabi na sige, maaari ka nang umalis. May naiinis itong mukha na sinabi na isipin mong tunay nga ito. Napatingin naman sa kanya ang alalay nito at sinabi na kahit na tunay ito. Nakakahinala pa rin kung bakit ito inilabas sa ganitong oras. Naiisip ni Samatian si Galzariang at si Baekpyo na sinabi niya na kung may sadyang naglabas nito, maaaring si Galzariang o si Baekpyo yun. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa lang ang tanging makakapagtago ng mga relikya ng pinuno ng alyansa. Napahinga ito ng malalim na nakapikit na sinabi na gayon paman. Hindi na yun mahalaga ngayon. Dagdag pa niya habang makikita ang sulat ang espada na ang mahalaga ay ang Azure Wisdom King Sword ay hindi na umiiral sa mundong ito. Nilukot ang sulat ng mahigpit na napasabi pa siya sa isip na sinusubukan ko sanang hanapin ang Azure Wisdom King Sword at ialay ito kay Alliance Leader Ma Fengji para makakuha ng mas maraming awtoridad. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang alalay na itigil na ang pag-iimbestiga kay Baekpyo. May mas mahalagang bagay tayong dapat gawin. Sumagot ito na opo, sir. Makikita ang mukha niya, na walang kilay. Na nakakunot ang noo, diretso ang tingin at puno ng seryosong ekspresyon. Makikita ang bandera sa tavern ni Baekpyo. Mula rito sinabi ni Baekpyo sa kanyang anak na magbigay ka ng pagbati. Ito si Young Master Billy. Gumalang ang kanyang anak at sinabi na ikinagagalak ko kayong makilala. Ang pangalan ko ay Ming. Hinawakan ng ating bida ang kamay nito at sinabi na kanino ka ba nagmana at napakagwapo mo. Siguro napakaganda ng hipag ko. Napangiti si Baekpyo na sinabi niya na hipag? Isa lamang akong may-ari ng taberna. Habang ikaw naman ang tagapagmana ng pamilyang Billy Swordsman, Young Master. Nakatingin ang ating bida sa bata,
at nakangiting sinabi na anong saysay ng pagiging tagapagmana ng isang maliit na pamilya. Ang mahalaga ay ang aking tapat na kagustuhan na tawagin siya ng ganoon. Tahimik naman na napatingin sa kanya si Baekpyo. Tumawa naman ang ating bida, at kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Ang ngiti at tawa ay nagbigay ng liwanag sa paligid, at ramdam ng nakamasid ang kasiyahang nagmumula sa puso. Hindi lamang sa tagumpay o kaluwalhatian, kundi sa simpleng sandali ng kaginhawahan at aliw. Napahinga si Baekpyo, bahagyang nakatungo ang ulo ng tahimik. Hawak pa din ng ating bida ang kamay ng bata, sinabi niya sa isip na dapat naging ganito rin ako sa nakaraan kong buhay. Dagdag pa niya na may lungkot sa mukha na ang isang salita ng konsiderasyon ay kayang magpakilos sa puso ng ibang tao. Ano bang napaka-importante sa awtoridad ng pinuno ng alyansa kaya nabuhay ako ng ganoon katigas? Dagdag pa niya habang nakatingin sa mag-ama na pinrotektahan ako ni Baekpyo at ginugol ang kanyang kabataan sa paglalakbay sa lahat ng uri ng larangan ng digmaan kasama ko. Tumatakbo ang bata papaalis ng masaya habang sinasabi pang ating bida sa isip na nawalan siya ng maraming kasamahan sa proseso at siguradong nag-iwan yon ng hindi malilimutang sugat sa buong buhay niya. Nakatingin kay Baekpyo na sinabi pa niya sa isip na pero ngayong patay na ako. Binabantayan pa rin niya ang aking espada. Napatungo siya ng ulo na sinabi pa sa isip na bakit mo ginagawa ang ganitong bagay para sa isang taong katulad ko. Dagdag pa niya habang makikita ito na Baekpyo, umaasa lang ako na ma-enjoy mo ang iyong kaligayahan ng lubos ngayon. At pagkatapos, makikita ang bahay na ito. Sinabi nito na nagtataka ako kung bakit kaming tatlo ang ipinatawag mo. Napasabi ng isa sa kanila, nagtataka ako kung bakit kaming tatlo ang ipinatawag mo. Tumingin naman ang matandang kalbo. May peklat sa mata, ang ekspresyon ay seryoso at mapanuri. Kasabay nito, nariyan ang isa pa nilang kasama, si Tabachoy, na tahimik at walang imik, nakatuon lamang sa sitwasyon, ang presensya ay mabigat sa katahimikan. Sinabing muli ng isa sa tatlo na biglang nakansela ang misyon. May nangyari ba? Tumugon ang walang kilay na lalaki na nakaupo na hindi niyo kailangang sumama ang loob. Nakansela ang opisyal na misyon, pero nagpaplano akong kumilos ng hiwalay. Tumingin ito ng seryoso na napasabi na inilapag nito ang perang papel sa lamesa. At sinabi pa nito na sa ngayon, humanap kayo ng matutuluyan malapit dito gamit ang perang ito at magpahinga kayo. Makikita ang walang kilay nitong mukha na sinabi pa na may ipapagawa ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Sumagot naman ito na naintindihan po namin. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata. Ika-47 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay na ito, na puno ng ilaw sa loob, nagliliwanag sa katahimikan ng paligid at nag-aanyaya ng pansin. Mula sa loob may nagsasalita na ang target natin ay ang dating pinuno ng Ferocious Tiger Group, di ba? Sumagot ang nasa gitna na tama yan. Pinamunuan niya dati ang isang elite escort group para sa dating pinuno ng Miriam Alliance, kaya malamang ay isa siyang dakilang martial master. Sinabi naman ng matandang kalbo na may peklat sa mata na kahit tayong tatlo pa. Duda ako kung kaya natin siyang itumba. Makikita naman na napaseryoso siya sa kanyang tingin, ang mga mata ay nakatuon at puno ng konsentrasyon. At sinabi pa habang makikita ang walang kilay na lalaki na gayunpaman, dahil nasa kill list siya ni Big Brother, selyado na ang tadhana niya, kahit hindi pa siya ang pinuno ng Ferocious Tiger Group. Siguradong mahahanap ng boss natin ang kahinaan niya. Mula sa kanilang kabilang pader makikita ang isang anino ng tao na nakikinig sa kanila, habang sinasabi pa na totoo yan. Tahimik lang ang nasa kabila, nanatiling maingat at walang imik, habang patuloy sa kanilang pag-uusap ang nasa kabilang pader. Ito pala ay ang ating bida na seryosong sinabi sa isip na kaya target nila ang kahinaan ni Baekpyo, ha? At naalala niya ang anak ni Baekpyo na sinabi niya sa isip na siya ang kahinaan ni Baekpyo. Dagdag pa niya habang makikita ang mga anino nila sa mga tabing na sa ngayon, gusto ko nang katayin ng mga bastardong yun mismo. Pero kung kikilos ako ng Padalos-Dalos at papatayin sila ngayon. Magdudulot ito ng hinala kina Xiaobi at Sima Tian laban kay Baekpyo. Seryoso ang kanyang mga tingin na sinabi pa niya sa isip na kahit kailangan kong patayin si Xiaobi sa huli, kailangan kong siguruhin na sina Baekpyo at Galzariang ay hindi mapaghihinalaan.
At mula sa langit, makikita ang bilog na buwan, malinaw at maliwanag, na bumabalot sa paligid ng malamlam na liwanag. At makikita ang tatlo na pumasok sa bahay aliwan. Kumuha sila ng mga babae habang sinasabi ni Tabachoy na sana ay ma-enjoy natin ang mga ganitong sandali habang buhay. Malakas namang tumawa ang matandang kalbo na may peklat sa mata. Mula naman sa pintuan, nakasilip ang ating bida, ang mga mata ay nakatuon at may halong galit. Kitang-kita ang bahagyang pagkairita sa kanyang tingin, na para bang sinusukat ang bawat galaw ng tatlo sa loob. Sinabi pa niya sa isip na kahit anong isip ko, masyadong malaki ang ginagastos nila. Ang paggastos ng ganoon kalaking pera para manatili sa isang high-class brothel ng ilang araw. Lampas na yun sa kung ano ang kayang bayaran ng mga ordinaryong palaboy. Sinabi pa niya na makikita ang walang kilay na lalaki na kahit si Zhao Bi, bilang kanang kamay ni si Matian, ay hindi dapat magkaroon ng ganito kalaking pera. Siguradong nakuha ni Zhao Bi ang pera niya sa ibang lugar. At ilang sandali pa, makikita ang tatlo na naglalakad sa kakahuyan, ang mga hakbang nila'y maingat ngunit tiyak, habang ang mga sanga at dahon ay bahagyang gumagalaw sa kanilang pagdaan. Sinusundan sila ng ating bida na sinabi sa isip habang nakatago sa likod ng puno na pupunta sila sa ibang lugar ngayon kaysa sa dati. Walang paraan na makakahanap ka ng brothel sa ganitong klase ng lugar. At ilang sandali pa, makikita ang bahay na ito sa gitna ng kakahuyan, nakatayo ng tahimik ngunit kapansin-pansin sa gitna ang mga ilaw. Ang liwanag mula sa loob ay makikita sa malayo. At nang makarating ang tatlo sa trangkahan, hinawakan ng isa sa kanila ang balikat ng tagabantay, ang galaw ay magaan ngunit may bigat ng awtoridad. Napapikit naman ang tagabantay, tila tiniyak na walang panganib at tapat ang intensyon ng humawak sa kanya. Mula naman sa di kalayuan, makikita ang ating bida na nakatayo sa malaking sanga ng puno, tahimik at maingat na pinagmamasdan ang tatlo. Na makikita ang mukha ng ating bida na mariin na nakatingin sa kanila. At ilang sandali pa, mabilis na nawala siya sa sanga ng puno, parang isang anino na naglaho sa hangin. Ang kanyang galaw ay mabilis at maingat, halos hindi maramdaman ang bawat hakbang at paglipad mula sa sanga. Sabay-sabay naman na napatingin ang tatlo sa gilid, ang mga mata ay nagpakita ng pagkamangha. Makikita ang mga anino ng tatlo, at sinabi pang isa sa kanila na malakas ang negosyo. Siguradong humahakot ng pera si Big Brother. Nang makita nila ang bawat silid ay may mga laman. At makikita ang laman ng silid ay kakaibang eksena, mga matatandang hakluban na nakaupo at pinaglilingkuran ng mga batang babae. Na maingat na nagsasali ng tsaa sa mga tasa. Nakatingin ito na sinabi pa na malaki na siya. Iyan ang batang babae mula noon, hindi ba? Tumugon ang isa habang makikita ang babae na tama. Biglang nagising ang kapatid ng babaeng iyan sa gitna ng lahat, kaya kailangan naming patayin ang parehong magulang. Sabay tawa, nakataas ang kamay nito na sinigaw na ngayon, siguradong naghihintay na kayo. Dagdag pa nito habang may natatakot na reaksyon ng mukha ang batang babae sa tabi niya na ito ang unang bata na darating ngayong araw. At nang marinig ng mga matanda iyon, kitang-kita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang mga matay kumikislap sa tuwa. May ilan na napahawak sa balbas, ang mga kamay ay matatag at handa, habang ang ilan ay napasipol, tila nagpapahiwatig ng antisipasyon at saya sa kaganapan. Sinabi pa nito sa mga matanda na magsimula tayo sa 500 taels. Agad na nagtaas ng kamay ang matandang ito, ang galaw ay mabilis at puno ng kumpiyansa, kasabay ng malakas at malinaw na sigaw na 500. Mabilis namang sinabi nito na 600. Bahagyang napangiti naman ito na sinabi na malalim ang bulsa ng mga matandang ito. Dagdag pa ng matandang kalbo habang nakangisi na mas marami, mas mabuti para sa atin. Habang natatakot ang batang babae patuloy sa pataasan ng bayad ang mga matatandang manyakol. Nakangisi ng kakaiba ang matandang ito na sinabi na 2,000. Nagulat naman ang mga matatanda sa narinig nila, at agad na napasimangot ang kanilang mga mukha. Ang kaninang kasiyahan ay napalitan ng pagkadismaya at pagkainis, ang mga kilay ay nagsalubong at ang mga labi ay mariing pinisil. Muling sinabi nito na wala na bang iba? Kapag nakabilang ako ng 3 at wala akong narinig, sarado na ang bidding. Biglang isang boses ang umalingaw-ngaw na sinigaw na 100,000,000 taels. Sa isang iglap, nagbago ang hangin sa silid, at ang lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon,
sapagkat malinaw na ang larong ito ay umakyat na sa antas na hindi na kayang balewalain. Napasigaw ang matandang ito, ang mukha'y namula sa galit at pagkabigla, at sinabi na anong klaseng kalokohan yan. Ang kanyang boses ay umalingawngaw sa buong silid, puno ng panunuya at hindi makapaniwalang galit. Habang papalapit ang lalaking sumigaw sinabi pa niya na oo, syempre, walang saysay yun. Walang paraan na ang babaeng yan ay nagkakahalaga lang ng 100 milyong taels. Nagtataka naman ang tatlo na nakatingin sa kanya. Dagdag pa niya na hoy, tanda. Sinabi pa ng ating bida dito ibebenta mo ba ang apo mo sa halagang 2,000 taels? Napasalubong ito ng kilay na naiinis na sinabi na ano? Sino ka ba para magsabi ng ganyang kalokohan? Habang papalapit ang ating bida sinabi nito na anong hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Agad siyang hinarang ng mga ito, at tinutukan ng kanilang espada. Mariin namang tinitigan sila ng ating bida, ang mga matay malamig at matalim na parang talam ng espada. Dahil sa titig na yon, napangiwi ang mga mukha ng mga ito, ang kumpiyansa ay unti-unting naglaho at napalitan ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Kahit ganoon, pinilit pa rin nilang sumugod sa ating bida, isinantabi ang takot na kumakapit sa kanilang dibdib. Sabay-sabay nahahampas ng kanilang espada sa ating bida. Tila nawala sa balanse ang katawan ng mga ito pagkalapit sa ating bida. Ang bawat hakbang ay naging mabigat at hindi tiyak. Tinamaan niya ang isa sa leeg, at isa naman ay tinamaan sa tagiliran. At kitang-kita ang marka ng kamao sa katawan nito. At pagkatapos, ang dalawa sa sumugod sa kanya ay lumipad sa kaliwat kanan, tila hinampes ng isang di matatawarang puwersa. Ang lakas ng impact ay malinaw na bumangga sa kanilang mga katawan. At makikita ang malakas na pagbagsak ng dalawa sa lupa, na nagdulot ng pag-ikot ng alikabok sa paligid. Ang bawat impact ay malakas at ramdam sa hangin, tila nagiiwan ng bakas ng puwersa sa sahig. Napalingon siya ng tingin sa gilid ng may magsalita na kakaiba. Naramdaman ko na kailangan kong pumunta rito ngayong araw. Ito pala ang tatlo, na sabay-sabay na tumatawa ng kakaiba habang siya ay nakatingin. Ang kanilang tawa ay may halo ng pang-uuyam at kasiyahang di maipaliwanag, parang sinasabi nila na walang puwang para sa takot o pag-aalinlangan. Mariin namang nakatingin sa kanila ang ating bida, ang mga matay matalim at walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Sinabi pa ng mga ito sa kanya na isipin mong pupunta ka sa lugar na ito sa mismong araw na narito kami. Nakangisi naman ang matandang kalbo na kumuha ng kanyang sandata at sinabi na maling araw ang napili mo, bastardo. Mabilis itong nawala sa tabi ng kanyang kasama, at sa isang iglap, agad na sumugod sa ating bida. Makikita ito sa ere, ang sandata'y itinaas at ihahampas sa kanya, bawat galaw ay puno ng galit at determinasyon. Ngunit ang ating bida ay nakatayo lamang, matatag at kalmado, tila hinihintay ang pagtama nito. At ilang sandali pa, makikita ang malakas na impact ng pagbagsak niya sa ating bida. Ang bawat tama ay tumama ng buong puwersa, at agad na umangat ang usok at alikabok sa paligid. Napangiti naman ito, ang mga matay kumikislap habang ang usok sa paligid ay unti-unting umaangat, lumilikha ng halo ng liwanag at anino sa paligid. Ang ngiti ay may halong tiwala at kaunting pang-uuyam, na parang sinasabi niya na tapos na ang ating bida. Ngunit agad na napalitan yun ng gulat sa mukha niya. Ang ngiti ay biglang nawala, at ang mga matay lumiwanag sa di inaasahang pangyayari. Nakita niya pala na tinamaan ng ating bida ang matandang kalbo sa baba gamit ang kanyang palad. Ang tama ay tumpak at walang palusot, ang bigat ng galaw ay agad na nagdulot ng matinding impact. Sa isang iglap, nagtalsikan ang mga ngipin nito, at damaloy ang dugo mula sa labi at bibig, na nag-iwan ng malinaw na marka ng lakas ng tama. At ang matandang kalbo ay agad na bumalik sa ere sa lakas ng atake ng ating bida. Ang katawan niya ay tila tinapak ng malakas na puwersa, lumipad muli sa hangin na halos walang kontrol. Habang ang bawat galaw ay nagpapakita ng bigat at bilis ng tama. Bumagsak ito ng malakas sa bubungan, ang tunog ng impact ay umalingawngaw sa paligid, at agad napatingin ang kasamahan niya sa kanya. Ang katawan niya ay hamagod sa matigas na ibabaw, at ang alikabok at debris ay sumabay sa galaw ng pagkabagsak. Nakatayo ang ating bida, matatag at kalmado, habang handa at nakatingin sa dalawa pang natitira. Habang nakatingin sa kanya ang dalawa pang natitira, ang pinagbagsakan ng matandang kalbo ay nagdulot ng pagkasira sa bubong.
May galit sa mukha nitong sinabi sa kanya na kaya hindi ka lang pala basta maliit na magnanakaw, ha? Naghanda ang dalawa, sabay na hinawakan ng mahigpit ang kanilang mga sandata. Ang bawat kamay ay nakaposisyon ng matatag, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bida, puno ng tensyon at determinasyon. Sumugod sa kanya ang dalawa, sabay na puno ng galit habang ang mga sandata ng mga ito ay hinanda. Biglang nawala ang dalawa sa kanyang unahan, parang isang iglap lamang ang kanilang presensya ay naalis. Tumingin naman ang ating bida ng mariin sa kanyang unahan. At muling lumabas sa unahan niya ang dalawa, parehong handa na umatake gamit ang kanilang sandata. Mabilis namang gumalaw ang ating bida. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang katwan na ikinagulat ni Tabachoy. At isang malakas na siko ang pinakawalan niya sa katawan nito. At pagkatapos, mabilis na ibinaling niya ang tingin sa isang kalaban. At mabilis niyang ginamitan ng kanyang kasanayan na nagmumula sa balikat. Ang lakas ng impact ay makikita sa hangin. At muli, makikita sa kanyang kaliwat kanan ang lakas ng pag-atake ng ating bida, na sabay na tumama at bumagsak sa dalawang kalaban. Ang puwersa ng tama ay umalingaw-ngaw sa hangin, at agad na nagkalat ang usok at alikabok sa paligid. Nagulat naman ang mga matatandang manyakol sa kanilang nakita, ang mga mata ay lumiwanag at ang mga labi bahagyang bamuka sa hindi inaasahang tanawin. Bumagsak si Tabachoy sa silid ng matandang manyakol. At agad na umalingaw-ngaw ang tunog ng impact sa paligid. Ang katawan niya ay hamagod sa sahig, at ang alikabok at debris ay sumabay sa biglaang pagbagsak. Samantalang ang isa ay napahawak sa kanyang kamay na dumadaing ng sakit habang nakahandusay sa sahig. Mula sa makapal na usok, mariin na nakatingin sa kanila ang ating bida. Ang mga mata niya ay matalim at walang bahid ng takot. At sinabi pa niya sa mga ito na sa tingin ko, tamang-tama ang napili kong araw. At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata.